Guys, welcome in this channel. This reading is for Taurus, Virgo, Capricorn. Energy of Taurus, Virgo. While we venture together, but still it's farewell, and maybe we'll come back to earth. Who can tell? I guess there is no one to blame. We're living ground. Will things ever be the same again? It's the final countdown. We're heading for Venus, and so is gentle. 'Cause maybe they've seen us and welcome us all, yeah. Ay, nag-umpisa na. Malito ka. Distract yung isipan mo, maging clouded yung isipan mo. May nang control, may nang manipulate sa isipan mo. May nang atake. Na-atake ka. That's why, kinakabahan ka, guarded, intimidate. But, magre-rejoice. May magre-rejoice dito kasi pwedeng nagkaroon ng union sa inyo. Or else, magkakaroon ng union sa inyo. May magkakaroon ng union sa inyo. Or, pwedeng, yung nagre-rejoice na to ay yan yung gumagawa sa'yo. No? Kung kaya nagre-rejoice siya. Pero clarification to ng the Lover's card eh. So there's union talaga magaganap dito kasi merong merong magte-take ng action, na brave na mag-take ng action para ma-unite. Possible it's you and your person to eh. Kung kaya may reunion or union, celebration, or may magre-rejoice, may magsasaya. Kasi pwedeng ikaw or person mo or both of you mag-rejoice get together, masaya kayo kasi magkasama na kayo, mapangasawa mo na siya, mapangasawa ka na niya. Kasi hindi nag-succeed itong yung gustong mangontrol, mang-manipulate. Ito energy niya, nakarecover na siya sa pag-overthink, yung na-control or na-manipulate. Pero hindi na siya makapang-control, hindi na siya makapang-manipulate, hindi siya nagsasucceed. Queen of Wands, and nang-spy, siya, ng mamanman, nang-stalk. Queen of Wands ang kanyang energy. Kaya kumbaga, nang-control siya ng mga witchcraft niya, ganyan, no? Witchcraft yan, kadalasan nagamit nila dyan, ginagawa nila. Kagaya ng ginagawa niya sa'yo, nililito ka, pinapastak ka, binibigyan ng takot ka ba, pinamanipulate ka, nililito yung isipan mo, inatake nila lang, inaatake yan. Kadalasan mga orasyon, may mga orasyon talaga yan. Kung sa ibang lahi pa, yung tantra, yung tinatawag nilang tantra, yan, mga yan, atake nila yan, mga ritual nila, yan. Mga incantation. Yan mga atake nila yan. Iba-iba yan, iba-ibang atake nila eh. Baka may pasumon-sumon pa sila ng evil entity.
ikaw to, magkakaroon ng divine union. Di ba ikaw yung clouded, yung judgment mo, yung isipan mo? May divine union, you and your person. Magkakaroon ng divine union sa inyo. Page of Cups in reverse. Kung kaya hindi ka nagre-reach out or hindi ka mag-reach out to you. Or kaya ay nanginayang ka or else ay hindi ka nagre-reach out kasi clouded yung judgment mo or kaya hindi nag-reach out yung person mo sa'yo, pwedeng pero this is your energy, no? Kasi clouded yung judgment mo kasi clouded, o diba? May naglilito, may nalilito dyan. Pero there's a new beginning, no? Yun pala kay merong union, no? Siguro mas challenges lang din yan, pero hindi naman hayaan ng God na hindi mapunish yan yung gumawa niyan sa'yo, sa inyo ng person mo. They will be punished. Eternal punishment, pangkarapin ng mga mangkukulam, mambabarang na yun, magagawa niyan. Dahil lang sa Bible yan, may warning ang God yan eh. Doon yan sila ilalagay ng God sa lake of fire and sulfur. Ang kanilang kaluluwa, hindi lang ilalagay doon ha, na parang special ha, itapon doon. Kasi yung mga mangkukulam, mambabarang na yan, magagawa. Klarong-klaro, no? They are followers of Satan. Yan. Ah. Hindi ka na matitingga eh. Yung mga wish, pang ill-wish sa'yo, mga ill-wishing, o mga, alam mo yung gusto ng ibang tao, na mangyari sa love life mo, kasi gusto lang blockan, o kung ano man yung nilalang. Maring tao kasi nag-wish-wish to eh. May ginagawa silang siguro manifestation, wish, pag-wish, o kung ano yung will nila ba, no? May sinasend sila ng will nila ba, no? Hindi nagsasaksid. Bumabalik pa sa kanila. O kaya, hindi ka nila magpatingga. O maaaring pinapabalik mo sa kanila. Oh, ito yung clarification kanina. Kung kaya, makaka-recover ka. Yan ang next na mangyari sa. Kung kaya makaka-recover ka sa emotional turmoil, regret, sadness, kalungkutan. Losses, kung may nawala sa'yo na talagang nalungkot ka kasi nawala yun sa buhay mo, pwedeng person or anything na umalaga sa'yo. Makarecover ka dyan. Yan yung ginagamit din nila against you, yung mga nawala sa'yo para madanasin ka ng emotional turmoil. Tapos dabukan yung utak mo. No? Pasukan nila ng mga manipulations, lies, deceptions, illusions para dadanasan ng emotional turmoil. Pwede din ganun. O kaya yung maka-experience ka ng yung manghinayang. Kung gayuma yung ginagawa nila, manghinayang ka sa kanila. Paghinayangan mo sila. Kahit ang totoo ay hindi ka naman nanghinayang. Dahil kung nag-move on ka na, ginagawan ka lang ng ritual para manghinayang ka. Yan. Manghinayang din to eh, na 5 of Cups. In reverse. Ito next na mangyari sa'yo. Justice. O, magkaroon na din ng balance. Justice, justisya, balance, no? Na, kaya, ano to eh, magkaroon ng balance sa iyo ng person, magkaroon ng new beginning. O, if this is justice, na justice, talagang justisya, ano to, hindi ka na madi-destroy.
Dahil maaaring wala ka namang kasalanan, tapos pinaparusahan ka ng mangkukulam dahil lang sa greediness nila, dahil sa desires nila, dahil sa mangkukulam man mambabara ang gumagawa, dahil sa may gusto silang makuha sa iyo, o dahil sa inggit nila, kaya matapos na yung pangparusa nila sa iyo, matapos na yung pang-destroy nila sa iyo. Meron yan na iba na i-destroy ka na lang ng witchcraft nila, kulang barang o mga patigal po palipanahangin, dahil meron ka na wala sila. Di ba, napakakita ng utak nila, o kaya ay dahil nainggit sila, gusto nila agawin yung sayo, o kaya ay gusto nila agawin yung kung anong meron ka. Kadalasan yun na yun eh. O dahil gusto mong makipag-compete sa'yo, eh pag alam nilang lamang ka, no? Lalo kung ilang beses yung lamang mo sa kanila, sisirain nila sa'yo kung ano, like mo ka. Kukulamin nila para papangit ka. Madaming ganyan ha. Madaming ganyan ha. Pag alam nila maganda o gwapo yung isang tao, kadalasan babae tinitirada nila. Nainggit sila sa mukha. Sabi pa naman nila eh, pag nahuli ng manggagawa, sabi, maganda kasi, baliw talaga. Baliw yung ganun eh. Sabi niya, maganda kasi siya, kaya kinulam ko. Sabi gano'n, sa manggagamot o nahuli ng manggagamot. Yung espiritu niya, pinapasok doon sa biktima mismo. Sabi niya, maganda kasi siya. Eh ngayon, pangit na siya. Sabi niya, eh kinulam niya eh. Paano hindi pa pangit? Kinulam niya eh. Ha. Sabi niya, taon-taon siya kaya pinapangit niya. Ilang taon niya daw tinirada yon ng kulam, yung muka. Sabi niya, kahit ano ilagay niya sa mukha niya, pangit pa rin siya. Sabi ganon sa manggagamot ng mangkukulam. Kaya pinapapangit niya ng kulam niya. Yun, dapat talaga sila tapon sa impyerno. Kaya sabi ng God, tatapon sila sa lake of fire na may sulfur, di ba? Ng God. Nasa, ano yan? Bible yan. Kita niyo kano kasi ka-injustice. Grabe talaga. Kapanggigil talaga yung mga mangkukulam na yan. Kita ko punong-puno na dyan eh. Nasa harap pang balibag ng simpyerno. Mangkukulam ang babarang na yan. Balibag na. Panapon. Well, Knight of Cups. Kung kaya nga may na yung mag-reach out or else ay may mag-offer ng cup of love. Pwedeng si person mo or ikaw, yan. Doesn't matter kung sino-sino ng person mo mag-offer ng cup of love. So that's why there is yun yung mag-umpisa, no? Na may mag-offer na ng cup of love, ganyan. Hindi na mag-hesitate kasi wala na nang manipulate eh. Wala na magpapa-hold back. Wala na nagpapa-juggling. Wala na nang lalagay ng fear, takot, kaba. Wala na naglalagay ng yung intimidation. Nakaramdam yung tao ng intimidation. Kagaya mo, hindi ka na ma-intimidate yan. No? Pagka ganyan. O hindi ka nakabahan. Baka ginagawa ka pang nervyoso. May ganyan. Pwede ka na lang gawin na ganyan. Ninervyusin ka, matakot ka. Tigal po nga lang eh. Tigal po nga lang ha. Pwede kang ganon. Eh, paano kung pa-ritual pa, di ba? Yung barang, makaramdam ka ng kakabahan ka niyan daw eh. Pag may barang. Yan. Tapos may gagalaw doon sa tiyan mo. Ganun daw ang barang eh. Sa mga question dyan, parang katulad ni nanay. Actually, wala naman nag-question. No? Nanay ko may question sa akin. Na bakit daw ganyan, mga reading ko, puro mga satanas. Para explain ko sa mga magtaka dyan, kahit magtaka lang nun, bakit ganyan. Mission ko yan eh.
Mismong God, si God Almighty nagsabi sa akin, mag-umpisa na ako ng mission ko. Nung pagtungtong ko ng 30, at the age of 30. Binautismuhan pa nga akong Jesus Christ panaginip ko eh. Sabi niya, panahon na. Binautismuhan niya ako. Diba? Binautismuhan niya ako sa panaginip ko. Nagpinto ko na yan. Tapos sabi din ng God, panahon na. Tapos lumabas pa yung 4 na buntot ko. Kasi may mission nga ako from God. Kaya ganun. Mission ko yan, mag-convict ng mga sinners. Hindi lang sinners. To accuse them sa kanilang mga ginagawa. Accuse. They are guilty. I find them guilty. Yan ang pag-convict sa mga sinners. I find them guilty. And I know na sila ay may impyerno. Kung anong punishment nila. That's my mission. That's true. Alam nga naman, tao ang magbigay sa akin ng mission. Saan yun? Sa kumpanya. Natural God ang magbibigay ng mission sa akin. Spiritual yun eh. So, ano naman? Ito bang next na mangyari sa iyo? Makarecover ka na din dyan sa wakas, or this is a new beginning. Hindi ka na maglalakbay sa past na madilim. Parang gano'n. Na hindi ka na nahirapan, o parang pinapadilim yung buhay mo, na parang dumadaan ka sa madilim na tunnel, so mag-end na yan. No? So possible, inalaw ng God yan, na parang katulad nito, madilim talaga yan kasi naka-clouded yung judgment mo, isipan mo. Puno ka nata ng takot nito, puno ka ng takot, kaba. Paano hindi madilim ang buhay mo niyan? Pinadilim ng mangkukulam. Mambabarang, ang tawag niyan sa gumawa sa inyo yan. Natural, demonyo. Follower ni Satanas eh, di demonyo yan. You will start a new beginning in your life na hindi ka na pipinsala, hindi ka na nagagambala, hindi na madilim ang iyong buhay. Matapos na ang kapighatian, pagdanas mo ng emotional turmoil, ay pahirapan ka niya ng pahirapan, no? Dahil sa kasakiman niya, inggit niya, sino hindi manggigil yan? Sino hindi manggigil yan? Kahit God manggigil talaga sa mga yan. Kaya sabi ng God, tapon sila sa impyerno, pinapapatay pa nga ng God, sa Exodus 22:18 eh. Yung mga mangkukulam ang babarang ang gagawin na yun eh. Sino hindi manggigil yan? Kagigil talaga yan. Ito ang next na mangyari sa inyo. Hindi na kayo maging malungkot or maging uncontented sa buhay. Kayong dalawa to. Yung person na magkaroon ng divine union sa inyo, ikaw at ang person na magkakaroon ng divine union sa inyo ay makarecover na sa sadness. Hindi na maging malungkutin. Hindi na malungkot. Hindi na manamlay. Hindi na problemado sa buhay. Hindi na uncontented sa buhay. Ibig sabihin, you will find contentment na. At tuloy-tuloy na yan. Or else, kung magkaroon ng communication, commitment, or relationship sa inyo, you will be in a long-term relationship na. Tuloy-tuloy na yan. Wala pa into-into. Wala nang papatigil sa inyo. Wala na pa into-into. Ganyan. Ito pa ang next na mangyari sa inyo. Ang person na yun na magkakaroon ng divine union sa inyo.
Mas-separate sa inyo ito. Hindi lang ibig sabihin na magkaroon ng stability lang. This is separation eh. So, it means may ma-separate sa inyo. Both of you, may ma-separate sa inyo. Pwede ma-separate kayo sa current karelasyon nyo. Or else, kung wala naman kayong current na karelasyon, pwede din na kung alin man dyan makarelate kayo. Ito kasi, yung ginawang witchcraft sa inyo ng gumawa ng witchcraft sa inyo. Maaaring may nagtulungan, no? This is Three of Pentacles. So, may nagtulungan. May nagtulungan to, pagkaganto. Hindi lang isang gumawa niyan, parang grupo ata sila. Or basta may nagtulungan, no? Pinagtulungan kayo. Baka sabihin nyo, unintentional, ha? Pagtanggol nyo pa yung mangkukulang, pinapapatay nga ng ganyan, ha? Yung mga mangkukulang, mambabarang manggagawa yan. Bakit tingin nyo ba, pag pinagtanggol nyo, at kinampihan nyo, mga mangkukulang, mambabarang manggagawa, ikasave ng kaluluwa nyo, parang, ano yun parang, konsentidor kayo ng mga followers ni Satanas yan. Kahit hindi man kayo followers ni Satanas, no? So, may hindi followers ni Satanas, yung pagkukonsente dyan sa mga followers ni Satanas, kasalanan yan. Kaya huwag niyong konsentihin. Ang mali ay mali. Ang tama ay tama. So, hindi niyo pwedeng gawing tama ang mali. Hindi niyo din pwedeng gawing mali ang tama. You can't bend the truth. According to your will. If you will do that, you will be a false prophet. Yan ang false prophet. Nagbibent ng truth. Nagbibent ng truth. Nagbibent ng ano sila yung false prophet. They bent the truth according to their will. Yung mga lies nila, ang lumalabas na hindi na yung katotohanan. Yun ang mga false prophets. Tingnan nyo guys. Parang may nagtulungan talaga dito Yun ang ma-separate sa inyo. Yung pinagtulungan nila na ma-unite sa inyo. So, na-unite yon yung pinagtulungan nila na i-send sa inyo. Na na-unite sa inyo ba? No? Yun ang matatanggal sa inyo. Mga sumpa siguro yan, mga ano yan. Kaya sila nagtulungan dahil dito. Dahil mahina sila siguro kung ano kung baga mahina yung kanilang itim na kapangyarihan pag tig isa-isa lang, dalawa. So, kumbaga, hindi nila kayang ma-manipulate or hindi nila kayang makumbinsi kung isa lang sa kanila o kung dalawa lang. Kaya nagtulungan talaga sila na mang-manipulate, paniwalain kayo, kaya clouded yung judgment mo. Yan ang nandyan sa isipan mo, lies, deception, manipulations, generate nila, sinent nila. Pinagtulungan nila para madami, convincing. Yan. Pag madami, mas malakas daw. Ganon sila. Kasi kung konti lang sila or kaya ay isa lang gagawa o dalawa, mahina. Hindi sila makapag-manipulate. Hindi sila makapag-ngumbinsi. Hindi sila makapag-pastak siguro yan. Hindi sila baka hindi tatalag yung gagawin nila.
o mahina ang kanilang spiritual na ritual nila, mahina. Baka hindi gagana. Oo, hindi gagana kung isa lang ang gagawa. O kaya kung iilan lang, ay talagang nagsama-sama sila. Alam niyo, kawawa yung na-recruit nila para lang madami sila. Pag marami daw, malakas. So, ibig sabihin, pag isa lang sila, dalawa lang, hindi malakas. Pinag-combine nila ang kapangyarihan, itim na kapangyarihan na nakuha nila sa Diablo. Ay, hindi. Hindi siya pinag-combine nila ang itim na kapangyarihan nila. Energies nila, pinag-combine nila ang energies nila daw. Mga atake para malakas. Ganun pala yung mga kampo ng kadiliman, no? Pati energy nila, kinukumbay nila para malakas na. Baka uminom pa ng energy drink yan. Oh my gosh. Ano ba yun yung energy ginagamit niya? Energy nila, yung pinag-combine, parang, ewan ko, ano bang energy yan? Negative energy nila. Negative energy, yung mga negativity, para malakas. Kawawa yung na-recruit nila dyan. Madami silang na-recruit, makasapi nila. Kawawa yung na-recruit nila kasi may impyerno yung kaluluwa nun sa kabilang buhay. Madamay sila. Anong patanga? Sinulsula nila yon, minanipulate nila para umanib sa kanila. Alam nilang witchcraft eh. Ganyan yung mga yan. Yung nag-umpisa dyan ang Judas talaga dyan. Magaling yan mang-manipulate. Yan ang pinaka-inggitira dyan. Yung nag-ano dyan. Nag-umpisa dyan. Hindi lang Judas. Yan ang apprentice ng Satanas. Siguro talaga. Lahat naman yan apprentice ng Satanas eh. Parang Coven siguro yan. Mukhang mahina na sila. May King of Swords and Reverse. Mahina na sila. Mahina na sila, guys. Ang mga kaaway na yan. Hindi lang kaaway yan. Followers sa Satanas yan. Ito na ang next na mangyari. Hindi ka na magagawa ng deceit niyan. Hindi nila makukuha ang sayo. May malunggay pa. At hindi ka na nila ma-restrict. Hindi ka na naka-blindfolded. Hindi ka na spiritually blinded. Makalaya ka na yan. Hindi na yun magsasucceed yung deceit nila. Tanggal na yung deceit nila sa'yo. At dahil dyan, maging giving ka na,
O maging, ano ka na maging, this is giving energy. Or, pwede magkaroon ng equal give and take sa inyo ng person mo. Or, maging generous ng time and effort. Yan. Hindi ka na magja-juggling. Pero hindi makatulog. Dahil, di makapunta, di kasi mas stagnant siya. Mas stagnant, ibig sabihin hindi siya makapunta. Sino ba yan? Tingnan natin. Ito hindi na nagtatagumpay na cold, vicious, unemotional. Hindi siya makapunta sa malayo. Dahil hindi siya makabuo ng family. Hindi mangyari yung wish niyang buhay, yung pinapangarap niya, wish fulfillment. Hindi mangyayari yun. Kaya maging cold siya. Hindi siya makatulog. Oh. Hindi yan defensive eh. Hindi siya defensive pero hindi niya magawang mag-reach out. Siguro sa person mo. Emotional. Maring in love to. Sa person mo. Sa person mo yan, in love mo. Parang bigat-bigat sa kanya. Na hindi niya makatuluyan yung person mo. Na hindi mangyari yung pinapangarap niya. Mapangasawa yung person mo. Taurus, Virgo, Capricorn. Ang bigat to. Hindi niya kaya. Parang ayaw niya. Hindi niya matiis. Hindi niya kaya. Parang bigat-bigat sa kanya na iba ang makatuluyan ng person mo. Na ikaw ang makatuluyan ng person mo. Dahil magkaroon ng divine union sa inyo. Talagang emotional siya. Pero hindi niya magawang mag-reach out eh. Oh. Dahil stagnant siya. Hindi siya positive. Hindi siya inspired. Napastagnant siya. Maring kaaway niya din napastagnant sa kanya. Hindi niya swerte ang person mo. Pagka ganun. Kaya yung dalawa ng person mo ang meant to be together. Hello. Oh, tingin ka siya eh. Hindi ka siya nag-effort sa person mo eh. Tingin ka siya. Nag-aantay lang siya. Tapos mamigil siya. Ano yun? So, hanggang dito na lamang for Taurus, Virgo, Capricorn.